Hindi biro maging isang ina. Paano pa ang pag-asa kung gagampanan nito mula sa loob ng isang selda? Ito ang madalas na kwento dito sa loob ng Quezon City Jail Female Dormitory, kung saan nasa 385 sa 449 na total jail population ay mga ina. Kung susumahin, nasa 85% ito ng mga persons deprived of liberties na nakalagak dito. Ito si Mika, hindi niya tunay na pangalan. Isa siya sa daang-daang PDL sa QC Jail Female Dormitory na patuloy na hinaharap ang hamon ng pagiging ina sa likod ng mga rehas. Year 2023 po, nung ako po ay napunta dito sa female dormitory, dito ko po nalaman nung buntis po pala ako. Nahihirapan po ako sa umpisa kasi po, ang una pong iniisip ko kung paano po yung may iwan kong mga anak ko. Yung panganay ko po ay 8 years old po, yung pangalawa ko po 7 years old, tapos yung pangatlo ko po 5 years old. Tapos ito pong pinanganak ko po dito 1 year old po. Sobrang sakit po. Kasi siya lang po yung anak kong hindi ko po naalagaan. Nasasaktan po ako kasi hindi ko po siya maalagaan. Tapos habang lumalaki po siya, hindi niya ako kasama. Wala po ko nakuhang suporta galing sa kinakasama ko noon kasi po nabalitaan ko na po na may kinakasama na po siyang iba. Ngayon po, ang tumutulong po sa akin para po sa mga anak ko, yung mga kapatid ko po. Wala pong talagang kayang pumunta sa akin dito kasi po malayo po sila. Alam ko naman po yung kalagayan nila. Iniisip ko po noon kasi na wala pong tutulong sa akin. Pero mali po pala yung pananaw ko noon. Meron pa rin po palang mga taong handang tumulong. Pag mayroon po sila, meron din po ako. Tulad po nung naglilihi pa po ako noon, pag nagre-request po ako na gusto ko po ng ganito, binibigay po nila, nagpapadala po sila sa dalaw nila. Sa loob ng pasilidad ng QC Jail Female Dormitory, isa sa mga sumusuporta kay Mika ay ang kanyang matalik na kaibigan at tumatayong ina sa loob ng selda na si Bunang. Hindi niya rin tunay na pangalan. Ako po yung parang naging ate, nanay niya. Magkapit-bahay lang kami, pero dito magkasama rin kami kahit sa tulugan. Nalulungkot siya kasi di niya makasama yung anak niya. Bukod sa wala siyang dalaw, nakikibalita lang kami sa anak ko kung ano nangyayari sa pamilya niya at sa baby niya. Lagi siyang umiiyak kasi lahat ng pagsubok pinagdadaanan niya. Hanga po ako sa kanya bilang nanay. Siya yung kumbaga inaasahan ng pamilya niya lahat. Sabi ko, huwag ka mag-alala, sabi ko, may awa naman yung Diyos eh. Malalagpasan mo din. Nagpapasalamat po ako sa mga naging ina ko na rin po dito sa pasilidad na to. Dahil yung panahon pong nalulungkot ako, nandyan po sila para gumabay po sa akin. Naging pamilya ko na rin po sila dito sa pasilidad na to. Hindi ko man po masuklian yung mga bagay na binigay nila sa akin. Balang araw din po, mapapalitan din po yun ng kabutihan ko. Sa tulong ng Bureau of Jail Management and Penology NCR, malayang nagagampanan ni Mika ang kanyang pagiging ina mula sa kanyang selda. Sa QC Female Dormitory, pinahihintulutan ng mga ina na makasama ang kanilang bagong silang na sanggol hanggang tumuntong ito sa 1 taon. May mga pasilidad para sa pangangalaga ng mga bata tulad ng Mother and Child Friendly Facility na may mga kompletong gamit para sa kalusugan ng ina at bata. Sinasagot din ng QC Jail ang buwanang check-up, laboratory tests at vitamins ng mga ina hanggang sa makapanganak sila. Lumakas po yung loob ko nung nanganak po ko kasi iniisip ko po palagi yung maging kalagayan ng mga anak ko kung paano po ako makakatulong sa kanila. Si Mika, hindi man kapiling ang kanyang mga anak, ay determinado na suportahan ang kinabukasan ng mga ito. Nang dahil sa programang No Women Left Behind ng Quezon City Gender and Development Council, nakahanap ng paraan si Mika para maitaguyod ang kanyang pamilya kahit siya ay malayo sa kanila. Product po ng ginagawa ko po ngayon sa livelihood workers, bidders po. Gumagawa po kami ng mga bag na minsan po dinadala po ng aming mga BGMP sa bazaar po. Para po kahit paano po, may bigay ako na tulong para sa mga anak ko. Lagi niyang sinasabi, te, yung anak ko mag-birthday na, gusto ko bila ng ganito. Minsan kumikita siya sa livelihood ng malaki, pinapauwi niya lahat yun sa kapatid niya. Yung mga una na
nasa livelihood na yan, binibilan niya yung anak niya. Isa po itong very challenging na sitwasyon para sa isang ina na madetina sa isang kulungan. Bilang responsableng ina, ginagawa niya ng paraan na makatulong pa rin, makapagsuporta sa kanyang anak sa pamamagitan ng pagsali sa aming iba't ibang livelihood programs kung saan ang isang PDL ay may minimum na 1,000 to 3,000 salary buwan-buwan at pwede niya itong maipadala para sumuporta sa kanyang mga naiwang anak sa labas. Dito po sa Quezon City, meron tayong tinatawag na No Woman Left Behind program kung saan may 4 na focus na programa ang ating pamahalaan dito sa QC. Medical, edukasyon, pangkabuhayan at ang kanilang aftercare programs. Wala po actually siyang pinipili. Lahat po ay qualified na makatanggap ng iba't ibang serbisyo dito sa Quezon City. Much more po ang ating mga ina. Si Mika, pinagpapatuloy din ang kanyang edukasyon sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng QC Jail Female Dormitory at Jose V. Palma Senior High School. Siya ngayon ay isang grade 12 student na sa Accountancy, Business and Management strand at nakatakdang magtapos ngayong taon. Isang patunay na ang puso ng isang ina ay nananatiling puno ng pag-asa, nasa loob man ng selda. Nakikita ko po yung sarili ko sa mga taong nandito. Yung mga inang nawalay po sa kanilang mga anak. Sa pagdating po ng panahon na makakasama ko na po ulit sila, gusto ko pong ibigay sa kanila lahat ng oras ko at suporta po. Pangarap ko po para sa kanila ay yung din po ang pangarap ko para sa akin sarili. Makapagtapos po sila ng pag-aaral nila. Dahil ayoko pong naisin nilang tahakin yung mundong tinahak ko. Pangarap ko rin po para sa aking sarili ay ang mataguyod ko po sila sa maayos na pamamaraan.